May mga sasakyan na ginawa para maging mabilis, may ginawa para maging luxury, at mayroon namang ginawa dahil gusto ng mga designer na subukan ang isang ideyang halos walang ibang tao ang naglakas loob gawin. May kotse na parang itlog, may sasakyan na parang eroplano, may kotse na pwedeng magmaneho sa kalsada at lumutang sa tubig, at mayroon namang napakaliit na pwede mong isipin na laruan lang. Pero lahat sila ay totoong sasakyan. Sa video na ito, aalamin natin ang ilan sa pinakakakaibang sasakyan na talagang umabot sa totoong mundo. At habang papalapit tayo sa number 1, mas lalo silang magiging kakaiba. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ano tara? Kapag nakakita ka ng Reliant Robin sa unang pagkakataon, baka isipin mong may nawawalang gulong. Pero hindi. 3 talaga ang gulong nito. 2 sa likod at 1 sa harapan. Ang Reliant Robin ay isang 3-wheeled vehicle mula sa Britain na naging isa sa pinakakilalang kakaibang sasakyan sa bansa. At dahil 3-wheeler ito, ibang-iba ang handling nito kumpara sa ordinaryong 4-wheel car. Pero ang tunay na dahilan kung bakit naging sikat ang Robin ay ang itsura nito. Maliit, mataas ang katawan, at kapag tiningnan mula sa harapan, parang isang normal na kotse na biglang binawasan ng isang gulong. Dahil dito, naging bahagi rin ito ng British pop culture at madalas na lumalabas sa automotive programs at comedy. Hindi ito pinakamabilis, hindi rin ito pinakamalakas. Pero sa usapin ng kakaibang design, mahirap itong hindi mapansin. At isipin mo, kung 3 gulong lang ang kailangan para makapunta sa destinasyon mo, bakit kailangan mo pa ng 4? Ngayon, paano kung ang kotse mo ay parang itlog na may gulong? Iyan ang BMW Isetta. Noong 1950s, naging popular ang tinatawag na bubble cars, mga maliliit at matipid na sasakyan na ginawa para sa mga city driver. Pero may isang feature ang Isetta na agad mong mapapansin. Ang pangunahing pinto nito ay nasa harapan. Oo, sa halip na buksan ang pinto sa gilid tulad ng ordinaryong kotse, bubuksan mo ang buong front section para makapasok. Maging ang steering column ay gumagalaw kasama ng front door. Nagsimula ang design sa Italian company na ISO, pero nakuha ng BMW ang license para gawin ang Isetta. At hindi ito maliit na experiment lamang. Mula 1955 hanggang 1962, nakagawa ang BMW ng humigit kumulang 161,000 Isettas. Kaya kahit mukhang laruan ito, isa itong totoong commercial success. Kung ang Isetta ay parang itlog, ang sasakyang ito naman ay parang cockpit ng eroplano na nilagyan ng gulong. Ito ang Messerschmitt KR200. At kapag nakita mo itong gumagalaw, maintindihan mo agad kung bakit kakaiba ang pangalan nito. May bubble canopy ito na parang maliit na aircraft cockpit. At hindi rin magkakatabi ang mga pasahero. Tandem seating ang configuration nito. Nasa harap ang driver at nasa likod ang passenger. Ang dahilan, galing sa aviation industry ang Messerschmitt at pagkatapos ng World War II, naghanap ang kumpanya ng paraan upang makagawa ng maliliit at murang transportation vehicles. Kaya sa halip na gumawa ng ordinaryong maliit na kotse, nakagawa sila ng isang sasakyang halos parang fighter aircraft na hindi marunong lumipad. At sa unang tingin pa lang, alam mong hindi ito ordinaryong kotse. Ngayon naman, may isang sasakyan na parang pinagsama-sama ang isang maliit na kotse at isang van. Ito ang Fiat 600 Multipla. Pero huwag kang magpaloko sa maliit nitong katawan. Ang original Multipla ay ginawa para maging surprisingly practical. Mula sa isang maliit na Fiat platform, gumawa sila ng sasakyang may kakaibang body layout na maaaring magsakay ng mas maraming tao kaysa sa inaasahan mo mula sa laki nito. At ang proportions nito, talagang kakaiba. Mataas ang cabin, halos patayo ang harapan, at kapag tiningnan mula sa gilid, para itong maliit na box na nilagyan ng 4 na gulong. Pero may magandang dahilan ang lahat ng iyon. Hindi lang nito gustong maging kakaiba. Gusto nitong sulitin ang bawat sentimetro ng space. At iyon ang isang bagay na paulit-ulit nating makikita sa listahang ito. Minsan, ang pinakakakaibang design ay resulta ng isang napaka-practical na problema.
Paano kung ang loob ng kotse ay mas mukhang isang maliit na lounge kaysa ordinaryong otomobil? Noong 1930s, may isang American vehicle na gumawa mismo nito. Ang pangalan, Stout Scarab. Dinisenyo ito ni William Bushnell Stout at ibang-iba ang approach niya sa traditional cars noong panahon na yon. Sa halip na unahin ang typical long hood at passenger compartment, ang design ay nakatuon sa interior space at flexibility. May rear-mounted engine ito at ang cabin ay parang maliit na mobile room. Ang mga upuan ay maaring ayusin upang masulit ang interior space. At sa panahon na karamihan sa mga kotse ay may conventional layout, ang Scarab ay parang galing sa hinaharap. Ang problema, napakamahal nito para sa panahon nito at kakaunti lamang ang nagawa. Kaya ngayon, ang Stout Scarab ay isa sa mga pinaka-interesting na halimbawa ng isang sasakyang sobrang advanced ang idea pero masyadong maaga sa panahon nito. Okay, handa ka na ba sa isang sasakyang literal na hotdog? Ito ang Oscar Mayer Wienermobile. At oo, totoong road-going vehicle ito. Hindi ito amusement ride, hindi ito movie prop. Ginawa ito bilang promotional vehicle ng Oscar Mayer para sa kanilang brand. Ang unang Wienermobile ay lumitaw noong 1936 at sa paglipas ng mga dekada, nagkaroon ng iba't ibang versions at generations nito. Ang purpose, maglibot sa iba't ibang lugar at makuha agad ang atensyon ng mga tao. At mahirap ngang hindi mapansin ang isang napakalaking hotdog na dumadaan sa highway. Isipin mo na lang, traffic, mga ordinaryong sedan, mga SUV, mga truck, tapos biglang isang hotdog. Hindi man ito ang pinaka-practical na sasakyan sa listahan. Siguradong isa ito sa mga pinaka-epektibong halimbawa ng marketing na ginawa mismong sasakyan ang advertisement. Ngayon, tatawid na tayo sa isang sasakyang talagang mahirap ikahon sa isang kategory. Kotse ba? Oo. Bangka ba? Oo rin. Ito ang Amphicar Model 770. Ginawa sa Germany noong 1960s. Ang Amphicar ay idinisenyo para magamit sa kalsada at tubig. Sa lupa, gumagamit ito ng conventional wheels. Pero kapag nasa tubig na, meron itong twin propellers para itulak ang sasakyan pasulong. At hindi lang iilang experimental prototypes ang ginawa. Ayon sa International Amphicar Owners Club, 3,878 units ang na-produce. Kaya ito ang tanging civilian amphibious passenger automobile na mass-produced. Kaya isipin mo ang experience. Nagmamaneho ka sa highway, tapos dumating ka sa tubig. Sa halip na humanap ng boat ramp para iwan ang kotse, pumasok ka lang sa tubig gamit ang mismong sasakyan mo. Hindi ito perfect na kotse. Hindi rin ito perfect na bangka. Pero bilang concept, napakaganda ng pagka-weird nito. Mula sa isang amphibian car, pumunta naman tayo sa kabilang extreme. 6 na gulong, napakalaki, napakataas, at mukhang sasakyan na dapat nasa isang military base. Ito ang Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Kung ordinaryong G-Class ay may 4 na gulong, ito 6. May 3 axle, malaking off-road tires, at napakalaking body. At hindi lang ito para sa display. Ang 6x6 configuration ay nagbibigay dito ng mas malaking footprint at capability para sa extreme terrain. Pero ang pinakakakaiba rito ay ang combination. Military-looking off-road architecture plus Mercedes luxury plus AMG performance. Parang may nag-isip, paano kung gumawa tayo ng luxury SUV? Pero gawin nating 6 ang gulong. At ginawa nga nila. Ito ang sasakyang kapag nakita mong dumaan sa kalsada, malamang mapapatingin ka ulit. At ngayon, mula sa pinakamalaking sasakyan sa listahan, pupunta tayo sa pinakamaliit. Ito ang PIL P50, isang 3-wheeled microcar na ginawa sa Isle of Man noong 1960s. At ang dimensions nito ay halos hindi ka panipaniwala. Humigit kumulang 1.37 meters lamang ang haba at 59 kilograms ang bigat ng original P50. Isang adult lang ang intended nitong sakyan kasama ang isang shopping bag. May isang headlight, isang windshield wiper, at ang original version ay walang reverse gear. Sa halip, meron itong handle sa likod para maaari itong imano-manong ilipat kapag kailangan mong umatras.
At hindi ito homemade experiment, hindi ito laruan, isa itong tunay na production car. Ayon sa Phil Engineering, ang original company ay gumawa ng 50 P50s at 27 lamang ang kilalang nananatili dahil sa napakaliit nitong size. Kaya nitong pumasok sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng normal na kotse. At marahil ang pinakakilala nitong moment ay nang itampok ito sa Top Gear, kung saan ipinakita kung gaano kaliit ang P50 kumpara sa isang ordinaryong automobile. Maliit sa katawan pero napakalaki ng personality. At iyan ang ilan sa pinakakakaibang sasakyan na talagang umabot sa totoong mundo, mula sa kotse na may 3 gulong, sa sasakyang parang itlog, sa isang hotdog na bumibiyahe sa highway, hanggang sa isang sasakyang kayang lumutang sa tubig, at syempre, sa isang kotse na napakaliit na maaari mo halos itulak papasok sa isang building. Kung alin man sa mga sasakyang ito ang pinakanagulat ka, sabihin mo sa comments. At kung gusto mo pa ng mga ganitong countdown tungkol sa mga bagay na parang imposible pero totoong umiiral, siguraduhing nakasubscribe ka dahil marami pa tayong kakaibang bagay na aalamin.